Kabanata 961. Napunit piraso. Rat, gusto mong mamatay. Sa sandaling ito, tila galit ang Black Mantle. Hindi naman siya nasaktan ng slash ni Tyr, pero ramdam niya na delikado ito. Maraming taon na ang nakalipas mula nang maramdaman ni Black Mantle ang nararamdaman niya ngayon. Naramdaman pa niya na nasa panganib ang kanyang buhay. Kung sa simula pa lang ay minamaliit ng Black Mantle si Tyr, ngayon, kailangan niyang gawin ang lahat para labanan si Tyr. Ang itim na tinak na bakal na hawak ng Black Mantle ay sumayaw sa hangin habang siya ay umaatake. Parang bagyo, parang hindi mabilang na mga bala ang dumarating patungo sa Tyr. Kung ang sino man sa mga miyembro ng Nemesis ay nasa pagtanggap ng dulo ng pag-atake na iyon, sila ay matatakpan sa mga butas tulad ng isang bahay pukyutan sa ngayon. Nanlamig si Drishit habang nasaksihan ito. Patuloy siyang nakatuklas ng mga bagong kasanayan mula sa Black Mantle na nagpahanga sa kanya. Ayos lang sana kung hindi nasugatan at nasa mabuting kalagayan si Tyr. Ngunit dahil siya ay kasalukuyang malubhang nasugatan, kahit si Drishit ay medyo hindi sigurado at nag-aalala tungkol sa kanya. Hawak ng mahigpit ang kanyang katana, handa siyang humakbang sa laban anumang oras. Kung si Tyr ay mahuhulog, si Drishit ay susugod ng walang pag-aalinlangan. Patuloy na ginagamit ni Tyr ang kanyang punyal para harangin ang mga pag-atake, ngunit kahit ang matalas na armor dagger ay hindi makabasag ng bakal na tinak ng Black Mantle. Ipinakita nito na hindi ito ordinaryong sandata. Hahaha, good. Very good, natatawang sabi ni Kirin habang puno ng dugo. Tyr, ano ang pakiramdam mo na lumalaban ka sa akin, Kirin Summers? Lolo Black Mantle, bugbugin mo siya. Gusto ko siyang buhay, gusto ko yung bone marrow niya. Hahaha. Si Kirin ay tumawa na para bang nakainom siya ng maraming droga. Shut up. Hindi na nakatiis si Stephen na makinig kay Kirin at sinipa siya sa dibdib. Ngunit, hindi tumigil ang huli at nagpatuloy sa pagtawa ng malakas. Noon lang, sumigaw si Tyr, Blade. Biglang nag-react si Drishit na hawak-hawak ang katana niya. Sa sobrang tagal ng pagkakakilala niya, naintindihan niya ang ibig sabihin ni Tyr. Walang pag-aalinlangan, agad niyang ibinato ang kanyang katana kay Tyr. Hinawakan ito, hawak na ngayon ni Tyr ang isang talam sa bawat kamay. Sa kanyang kaliwang kamay ay ang katana, habang ang armor dagger ay nasa kanyang kanang kamay. Habang hawak niya ang dalawang blades, biglang tumaas ang kanyang aura. Triple cut, slash, slash, slash. 5 magkakasunod na hiwa. 7 magkakasunod na hiwa. Parang sumasayaw ang dalawang talam sa kamay ni Tyr kasabay ng malakas na aura nito. Ang discarding ito ang itinuro ni Tyr kay Ash. Ang 7 magkakasunod na hiwa ay pawang nagniningning na mga laslas sa mga mata ni Black Mantle. Nang maramdamang malakas ang mga laslas, natarante siya at nagpatuloy sa pag-urong. Sayaw ng 1,000 taon. Swoosh, swoosh, swoosh. Sa mga mata ni Black Mantle, parang 1,000 laslas ang papunta sa kanya. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at ginamit ang kanyang bakal na tinak para harangin ang mga laslas, ngunit kahit anong pilit niya ay hindi niya ito maharangan. Biglang naging 1,000 laslas, at sa isang swoosh, nasa dibdib ni Black Mantle ang katana. Break. Boom. Parang may sumabog na nangyari sa dibdib ni Black Mantle. Sa susunod na segundo, mas maraming slash ang lumitaw. Swoosh. Dalawahang hawak ang mga blades, naglaslas si Tyr sa paglipas ng panahon. Sa isang segundo, para bang sinabog ng granada ang katawan ni Black Mantle. Pinutol talaga siya ni Tyr. Puno ng dugo ang langit habang lumilipad ang mga bahagi ng katawan sa hangin. Sa huli, si Tyr lang ang nakatayo, habang ang itim na robe ni Black Mantle ay nasa lupa. Naging tahimik ang buong Purple Bamboo Forest, na may lamang mahinang tunog ng hangin na umiihip sa mga daong may dugo sa lupa. Nagbigay ito ng nakakatakot na pakiramdam. Slash hanggang maubos din ang organs. Napatingin ang lahat kay Tyr na parang hindi makapaniwala. Maging si Drishit ay huminga ng malalim. Tila ang Tyr ay hindi bumalik sa Celestial Empire bilang isang mas mahinang tao. Sa halip, naging mas malakas siya sa loob ng taon. Naglakad si Drishit patungo kay Tyr, natulala pa rin. Boss, you. Nagiging kakaiba ka talaga. Inilagay ang armor dagger, ibinalik ni Tyr ang katana kay Drishit at sinabing, dahil ang Nemesis ay itinayong muli, kung gayon kailangan nating gawin silang pinakamalakas. Sa kasalukuyan, sila ay masyadong mahina. Kung noon pa lang sinabi ni Tyr ito ay hindi nasiyahan si Matthew at ang iba pa.
Sa maikling panahong ito na kanilang nakipaglaban sa ibayong dagat, marami silang naranasan. Kasabay nito, ang bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng pagmamalaki sa kanilang mga kakayahan. Gayunpaman, nang lumitaw ang Black Mantle, maliban kay Drishit, walang ibang nakalaban sa kanya. Kaya, sa sandaling ito, huminahon si Matthew at ang iba pa at inisip ng maayos ang agwat ng mga kakayahan sa pagitan nila at ng Black Mantle. Alam ko. Tumanggaw si Drishit. Tumingin siya kay Tyr ng mahigpit at sinabing, "Boss, okay na ba ang mga sugat mo? Kung hindi ko man lang kayanin ang maliit na pinsalang ito, paano ako matatawag na lalaki?" Sagot ni Tyr. Walang pakialam kahit kititing sa mga sugat sa kanyang katawan, agad na lumapit si Tyr kay Kirin, na halos naging bato na. Natigilan siya sa kinatatayuan, hindi matanggap ang nangyari. Namatay si Black Mantle. Paano kaya napunit ni Tyr ang napakalakas na manlalaban? Imposible, bulag ako. Nag-hallucinate yata ako. Umiling si Kirin, hindi siya makapaniwala sa realidad na ito. Ginagawa niya iyon hanggang sa hinawakan siya ni Matthew at tinanong, "Guro, ano ang gagawin natin sa batang ito, papatayin ba natin siya?" Hindi. Kinaway-kaway ni Tyr ang mga kamay niya, "Huwag mo pa siyang patayin." Lumingon si Tyr kay Kirin at sinabing, "Tapos na ang mga plano mo, walang makakapagligtas sa iyo ngayon." Napatitig si Kirin kay Tyr. Kahit wala siyang sinasabi ay punong-puno ng mali siya ang mga mata niya. Maya-maya pa ay parang may napansin si Tyr at ibinaling ang ulo sa direksyon ng kagubatan ng kawayan. "Lumabas ka na." Nagulat ang iba. Sa pag-aakalang marami pang manlalaban sa lugar, agad silang nakaalerto. Gayunpaman, hindi manlalaban ang nakita sa malayo, kundi isang maikli at mahinang lalaki na nakasuot ng puting lab coat. Ito ay walang iba kundi ang propesor na nagtatrabaho kay Kirin. "Big brother, I didn't report this to the Summers family. I really didn't," he said. Ang propesor ay lumabas mula sa kagubatan ng kawayan na parang some general mula sa isang makasaysayang pelikulang may temang digmaan, na mukhang lubhang kahabag-habag. "I'm a professor in charge of researching the red spider for the Summers family. I can give you all the information you want. Don't kill me." Galit na tumingin sa kanya si Kirin. "Naglakas loob ka bang ipagkanulo ako?" Bagamat agad na sinunggaban ni Tyr si Kirin, sapat na ang kanyang mga salita para manginig ang propesor. Speaking of which, natroma na ni Kirin ang professor to the point na nakatanim na ito sa kanyang buto. Kabanata 962. Mga pag-aalala ni Sofia Zonete. Huminga ng malalim ang propesor at pinilit ang sarili na manatiling kalmado. Tapos, sabi niya, "Kirin Summers, tapos ka na. Ano ang punto ng pag-uusapan tungkol sa pagtataksil?" Ang isang matalinong tao ay nagpapasakop sa mga pangyayari. "Gusto ko rin mabuhay." Lumingon si Tyr Summers para tingnan ang professor. Isang malaswang ngiti ang iginanti niya kay Tyr. It was the kind of flattering smile that suggested he would undress and glued himself to Tyr kung siya ay babae. Maging si Matthew Collins at ang iba pa ay napasigaw ng malakas, dahil hindi nila matiis ang antas ng kahalayan ng lalaking ito. Saan nanggaling ang weirdong ito? Isang mahinang dagandong ang pinakawala ni Ashblood bago niya kinuha ang kanyang kulay abong kutsilyo at naglakad papunta sa propesor. "Kuya Tyr, ipapadala ko na siya sa hukay." Sa sobrang takot ng propesor ay napasigaw siya. Napaungol siya na para bang isang matabang baboy na kakatayin. Biglang may naisip si Tyr. Maghintay. "What's wrong? Kuya Tyr. Hindi mo iniisip na panatilihin itong weirdo, tama?" Tanong ni Ashblood. "Itago mo siya. Siyempre, gusto ko siyang manatili." Lumingon si Tyr sa propesor at tinanong, "Bago ito, ikaw ang nag-udyok kay Kirin na iguhit ang bone marrow ko, di ba?" "Nope. Not instigating Kirin, but Lyra Jade. Naaalala kita. Noong bata pa ako, palihim mong ni-research ang red spider sa ating Summers family, tama ba?" Nagtataka nga ako. Gusto ni Kirin na gumaling ang bone marrow ko sa sakit niya, pero never siyang nagkaroon ng ganoong karamdaman. So, bakit niya gusto ang bone marrow ko? Then, the red spider started to appear in the market in large quantity. I had my suspicions. I wonder, tama ba ang hinala ko? Hindi man lang hinintay na matapos magsalita si Tyr, nagmamadaling sumagot ang propesor, "Oo, kuya. Tama ang iyong haka-haka. Ang iyong dugo ay may mahimalang epekto sa pag-aaral ng red spiders. Ang function ng paggawa ng dugo ng iyong bone marrow ay may kakaibang epekto.
Bakit sure ka? Tanong ni Tyr. Sagot ng propesor, mahabang kwento ito. Nagsimula ito mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Kuya, hayaan mo akong maglaan ng oras para sabihin sa iyo ang lahat. Hold on. Tyr put his hand to stop the professor. I can spare your life, but from now on, you have to abide by my orders and arrangements. Dahan-dahan akong makakakuha ng mga sagot sa aking mga pagdududa mula sa iyo kapag mayroon akong oras. Okay. Paulit-ulit na tumango ang professor. Dahil sa sitwasyon, limitado ang oras ni Tyr at wala siya sa mood makipag-chat sa propesor. Bagamat ang kanyang mababaw na pinsala ay hindi nakaapekto sa kanyang mga batayan, ang sakit ay hindi pa rin maintindihan para sa kanya. Inutusan niya ang koponan ng Nemesis na hulihin si Kirin at ang propesor, at ibalik sila sa villa. Aayusin niya ang naunang score sa noon hanggang bukas. Sa wakas natapos na rin ang showdown ni Tyr at Kirin. Kirin Summers natalo. 10 taon na ang nakalilipas, kahit nasa suporta ng Old Mistress at Lyra, walang magawa si Kirin kay Tyr. Ngayong lumipas na ang 10 taon, si Kirin ay ganoon pa rin. Hindi siya kalaban kay Tyr. Inutusan ni Drishet ang ilang miyembro ng Wolf's Den na linisin ang eksena. Ang mga gawaing bahay sa pagpuputol ng mga bangkay at pagtanggal sa lahat ng mga bakas ay matagal nang naging madali para sa kanila. Balak ni Tyr na pauwiin si Sofia Zoneta dahil dumidilim na sa labas. Lalo na pagkatapos ng insidenteng naganap kanina, siguradong nag-aalala si Tyr kay Sofia. Hindi niya dapat hayaang may aksidenteng mangyari sa kanya. Tyr, given your condition, you should not care about me. Kaya ko namang umuwi mag-isa, sabi ni Sofia, nakatingin sa itsura ni Tyr na puno ng dugo. Labis itong nag-aalala sa kanya. Umiti si Tyr at umiling. It's no big deal. The small injuries are comparable to scratches. Si Stephen Cole ang nagmaneho ng sasakyan, habang sina Tyr at Sofia ay nakaupo sa likod ng sasakyan. Ang dalawang ito ay may lihim na pag-unawa upang mapanatili ang distansya sa pagitan nila. May sapat na espasyo para sa isa pang taong nakaupo sa pagitan ng dalawa. Sa loob-loob niya, nagkaroon nga ng impulse si Sofia na mapalapit kay Tyr. Ngunit, ang ilang mga damdamin ay pinakamahusay na itinatago sa kaibuturan ng kanyang puso. Totoong mahal ni Sofia si Tyr, ngunit kaya niyang makilala ang tama at mali. Minsan, kapag nagmamahal sa isang tao, sa halip na pag-aari sila, ang hindi pagsira sa kanilang buhay ang pinakamahalagang bagay. Tinanggal ni Tyr ang kanyang sando sa loob ng sasakyan at nilagyan ng simpleng benda ang kanyang sarili. Maliban sa ilang maliliit na sugat, ang iba ay pamamaga at pasa lamang. Sa bandang huli, hindi nakayanan ni Sofia na panoorin siya. She kept on urging Tyr to quick go to the hospital. Pero, lahat ng request niya ay tinanggihan ni Tyr. Alam ni Tyr na interesado si Sofia sa kanya. Gayunpaman, alam din niyang imposibleng may mangyari sa pagitan nila. Noon pa man ay tinuring niyang kapatid si Sofia. This time, talagang naglakas loob si Kirin na hulihin si Sofia para takutin siya. Siyempre dapat turuan siya ng Tyr ng leksyon. Biglang sumigaw si Sofia, nako. Tinagtagal pagkatapos umalis ang kotse mula sa Purple Bamboo Forest, nabawi ni Sofia ang kanyang kalmado. Ngunit, bigla niyang naalala ang isang bagay na nakakatakot. Sa gulat, inilabas niya ang kanyang cellphone at patuloy na tumatawag kay Lele Holst. Pero kahit ilang beses siyang tumawag, walang sumasagot. Anong problema? Tanong ni Tyr na may pag-aalinlangan, napansin kung gaano kapanik si Sofia. Tyr, ang kumidnap sa akin ngayon ay si Nathan Link. Siya ang nagpadala sa akin kay Kirin, sagot ni Sofia. Nathan Link. Natigilan si Tyr, sino siya? Siya ang direktor ng Northern Grace. Tinubukan ni Sofia na ayusin ang kanyang mga salita at sinabi sa kanya kung ano ang nangyari sa tanghali ngayon sa lalong madaling panahon. Pagkarinig nito, marahas din ang tibok ng puso ni Tyr sa pag-aalala. So, nakidnap ka ngayon pagkatapos humingi ng tulong kay Lele para ayusin ang pagpupulong kay Nathan para pag-usapan ang pakikipagtulungan sa ating Autumn Field Group. Tanong ni Tyr. Tama. Sabik na sabik si Sofia na napaluha. Siguradong hindi mabuting tao ang Nathan na iyon. Dahil kaya niyang gawin sa akin iyon, nag-aalala ako na may gagawin siya kay Lele, at ngayon ay hindi ako makalusot sa kanya. Nag-aalala ako na baka may mangyari sa kanya. Nagmamadaling sabi ni Tyr, dahan-dahan lang. Dahil empleyado ng Northern Grace si Lele, walang mangyayari sa kanya. Pagkatapos, kinuha ni Tyr ang kanyang cellphone at tinawagan si Chasing Wind.
Kung sa bagay, sa oras na ito, may hindi mabilang na mga missed call mula kay Chasing Wind at Zillian sa telepono ni Tyr. Marami ring hindi pa nababasang mga text message. Pumasok si Tyr sa lungga ng dragon ng mag-isa, at pinagbawalan pa niya ang lahat ng ahente ng Six Doors na gumawa ng anumang aksyon. Kaya, habang wala si Tyr, si Chasing Wing at ang iba pa ay nag-aalalang may sakit. Nang makonekta na ang tawag, bago magkaroon ng pagkakataon si Tyr na magsalita, binomba siya ni Chasing Wind ng sunod-sunod na tanong, Gate Master, kumusta ang lahat sa panig mo? Is something wrong? Kailangan mo ba ng tulong ko? Gusto mo ba kami para dalhin ang ilang ahente? Paliwanag ni Tyr, I am fine. Chasing Wind, may magagawa ka ba agad para sa akin? Nakahinga ng maluwag si Chasing Wind nang marinig niyang okay na si Tyr. Agad niyang tinanong, Gate Master, ano ang kailangan mong gawin ko? Magsama ng team sa Northern Grace at humanap ng isang taong nagngangalang Lele Host para sa akin. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo, kailangan mo siyang mahanap bago mag-alas 9. Si Lele Host ay kaibigan ko, sabi ni Tyr. Roger yan. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinubukan ni Tyr na aliwin si Sofia, nagpadala ako ng ilang ahente ng departamento para mag-imbestiga. Hindi ka dapat mag-alala masyado tungkol dito. Magiging maayos ang lahat. Ma'am. Malakas na tumango si Sofia, ngunit mayroon pa ring ilang pag-aalala sa kanyang puso. Kabanata 963. Patay na si Lele Host. Si Sofia Zonete ay may masamang pakiramdam sa kanyang puso na may masamang mangyayari kay Lele Host. Nagmaneho ang kotse patungo sa tirahan ng pamilya Zonete. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, natagpuan ni Tyr Summers ang kanyang sarili sa isang hotel upang maligo ng simpleng paliguan. Pagkatapos, ginamit niya ang gamot sa hotel upang gamutin ang kanyang mga sugat at bendahe ang kanyang sarili. Sa huli, hiniling din niya kay Stephen Cole na bilhan siya ng isang set ng malinis na damit na isusuot. Kahit papaano sa paglilinis ng sarili, hindi gaanong nakakapanghina ang hitsura ni Tyr. Ang totoo ay nagtamo si Tyr ng ilang panloob na pinsala mula sa nakaraang labanan. Gayunpaman, ang mga pinsalang iyon ay hindi gaanong nakaapekto sa kanya. Halos alas 9 na ng gabi. Halos makarating na sila sa tirahan ng pamilya Zoneta. Noon lang, nakatanggap si Tyr ng tawag sa telepono mula kay Chasing Wind. Nahanap mo na ba siya? Sabay tanong ni Tyr. Gayunpaman, mula sa kabilang dulo ng telepono, medyo madilim ang tono ni Chasing Wind habang sinasabi niya, Gate Master, nahanap nga namin siya, pero... Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, tila medyo natakot si Chasing Wind na magpatuloy. Biglang na-realize ni Tyr na may mali sa sitwasyon. Tanong niya, ano ang nangyari? Patay na siya. Sagot ni Chasing Wind. Kaninang hapon, tumalon siya sa kanyang kamatayan mula sa tuktok ng isang Michelin Star Restaurant. Ang kanyang katawan ay nasa morgue ng ospital. Ano? Sa sandaling natanggap ni Tyr ang balita, ang kanyang ekspresyon ay nagyelo. Subconsciously, gusto niyang hinaan ang volume ng tawag pero huli na ang lahat. Nakakamatay na tahimik ang sasakyan. Narinig na ni Sofia ang lahat ng lumabas sa phone ni Tyr. Napatulala siyang nakatitig kay Tyr, pero nangingilid na ang mga luha sa kanyang mga mata. Si Lele, ang matalik na kaibigan ni Sofia noong kolehiyo, ay namatay. Dapat may kinalaman ang pagkamatay niya sa nangyari kay Sofia. Sa ilang sandali, nahirapan si Sofia sa pagkuha ng balita. Sa huli, hindi niya kinaya ang pressure na naranasan niya sa loob ng kanyang puso. Tumalon siya sa mga bisig ni Tyr at umiyak ng umiyak. Hindi umiwas si Tyr at niyakap si Sofia sa kanyang mga bisig, ngunit ang yakap nito ay walang kahit na katiting na pahiwatig ng pagmamahal. Kasabay nito, isang alon ng walang katapusang galit ang nagngangalit sa kanyang puso. Stephen, bumalik ka. Utos ni Tyr. Natigilan si Stephen na nagmamaneho ng sasakyan sa utos ni Tyr. Kuya Tyr, malapit na tayong makarating sa ating destinasyon. Saan mo gustong pumunta? Nasugatan ka. Hindi ka dapat magulo. Turn around, ulit ni Tyr. Matapos hilingin kay Chasing Wind na ipadala sa kanya ang lokasyon ng ospital, ipinasa ito ni Tyr kay Stephen. Napakababa ng kanyang tono na umabot sa lamig gaya ng sinabi niya, ang mapa na iyon ay may lokasyon ng ospital, pumunta doon sa loob ng 1 oras. Oo naman boss. Magkahiwalay man silang nakaupo sa harap at likod ng sasakyan, ramdam ni Stephen ang malamig na aura na lumabas sa katawan ni Tyr. Ang temperatura sa loob ng kotse ay tila bumaba ng ilang degree.
Mula sa kanilang kasalukuyang lokasyon hanggang sa kinaroroonan ng ospital kung saan matatagpuan ang Chasing Wind, may kabuuang halos 200 kilometro ang layo. Sa utos ni Tyr na magmaneho ng 200 kilometro sa loob ng isang oras, nakalanghap si Stephen ng malamig na hangin. Gayunpaman, hindi siya tumanggi. Ginamit ni Stephen ang car racing technique ng drifting para iikot ang sasakyan. Pagkatapos, sinundan niya ang navigation at binilisan ang takbo patungo sa direksyon ng ospital. Mahirap na kumpletuhin ang pagmamaneho ng 200 kilometro sa loob ng isang oras, kahit na para sa isang profesional na magkakarera ng kotse. Si Stephen ay hindi eksaktong isang car racer, kaya inabot siya ng halos 1.5 oras bago makarating sa destinasyon. Ang bilis na iyon ay maaaring ituring na napakabilis. 10:00 na ng gabi nang dumating sila. Sa makatuwid, ang ospital ay tila walang laman. Hindi ito isang malaking pribadong ospital, at walang masyadong pasyente sa paligid. Sa sandaling humandar ang sasakyan sa bukas na parking lot ng ospital, naglakad si Chasing Wind at 2 ahente ng 6 doors patungo sa kanila. Bumaba silang 3 sa sasakyan. Sa mga oras na ito, natatakpan pa rin ng mga luha ang mukha ni Sofia. Pagkababa niya ng sasakyan, nawala ng kontrol si Sofia at tinanong si Chasing Wind, nasaan si Leyley? Nasaan si Leyley? Natigilan, napatingin si Chasing Wind kay Tyr, na nagtanong din, nasaan na ang katawan? Sa morgue. Sagot ni Chasing Wind. I'll take you there kaagad. Pagkatapos, pumunta ang grupo ng mga tao sa morgue ng ospital. Ang bangkay ni Leyley ay hindi nakapasok sa freezer, ngunit inilagay sa pintuan ng morgue. Sabi ni Chasing Wind, ang bangkay ay ipinadala dito ng mga pulis noong tanghali. Nang magsagawa kami ng aming investigasyon sa ospital, nagkataon na may grupo ng mga tao na gustong kunin ang bangkay. Nagawa naming harangin at arestuhin sila. Kate Master, kamusta ang mga sugat mo? Umiling si Tyr. Hindi naman big deal. Tumingin si Tyr kay Leyley. Nakahiga siya sa mortuary bed, at napansin niyang bata pa siya. Ang babaeng ito ay nasa kanyang prime years. Bagamat ito ang unang beses niyang makilala si Leyley, nalungkot siya sa pagkamatay nito. Tumalon si Sofia patungo kay Leyley, at ngayon ay hawak-hawak niya ang kamay ng kaibigan habang walang tigil na humihikbi. Maraming pasa sa katawan ni Leyley, at namamaga rin ang pisngi. Maliwanag na dumanas siya ng matinding pambubugbog bago siya mamatay. Hindi pa banggitin si Tyr, sinumang ordinaryong tao na nakasaksi sa sitwasyon ay magsasabi, tiyak na may kakaiba sa likod ng pagkamatay ng babaeng ito. Lumapit si Tyr kay Sofia at marahang tinapik ang likod nito gamit ang kamay nito, senyales na huwag masyadong malungkot. Tinawag si Chasing Wind sa gilid, tinanong ni Tyr, nasaan ang lahat? Sa unang palapag, sagot ni Chasing Wind. Have someone keep an eye on this friend of mine. Don't let her do anything emotionally overwhelming, bilin ni Tyr. Pagkatapos, sinundan siya ni Chasing Wind at Stephen at tinungo ang unang palapag. Sa isang silid sa unang palapag, ilang lalaking nakasuot ng itim ang nakakulong, na mukhang takot na takot. Sa tabi nila ay nakatayo ang isang grupo ng mga ahente, na kagagaling lang sa mga lalaking ito. Kabilang sa mga taong ito ang kanilang pinuno na isang lalaking may catarate sa kanyang mga mata. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Cyclas, na nasa ilalim ng utos ni Nathan Link. Sa oras na ito, si Tyr ay nagkikimkim ng apoy sa loob ng kanyang puso. Nang makita niya si Cyclas at ang kanyang mga tauhan, dali-dali siyang lumapit sa kanila at binigyan ng magandang sipa ang bawat isa sa kanila. Ang lakas ng sipa niya kaya may ilan sa kanila na samuka ng dugo sa mismong lugar. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari kay Leyley. O kung hindi, pahihirapan kita ng mas masahol pa sa kamatayan. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, lumitaw ang armor dagger sa kamay ni Tyr. Nilaslas niya si Cyclas, tinusok ang hita ng huli. Napasigaw ang lalaki sa sakit habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. You know what kuya, you have to allow me to open my mouth. Hindi ko man lang sinabi na itikom ko ang bibig ko. Bakit kailangan mo pa akong saksakin ng kutsilyo pagpasok mo, big kuya? Tama na. Hinugot ni Tyr ang punyal sa hita ni Cyclas. Tinanong niya, paano namatay si Leyley? Nagmamadaling paliwanag ni Cyclas, tumalon sa isang gusali, tumalon siya sa kanyang kamatayan. Inimbitahan ng direktor ng Northern Grace, Nathan Link, sina Leyley at Sofia para sa tanghalian. Nilagyan niya ng droga ang kanilang alak, pagkatapos ay ipinadala si Sofia sa young master ng pamilya Summers.
Kasabay nito, nakatali si Leylay sa hotel sa itaas ng Michelin Star Restaurant na iyon. Matagal nang gusto ni Nathan si Leylay, kaya gusto niyang ipilit ang sarili sa kanya. Pero, hindi sumunod si Leylay. Sa huli, tumalon siya sa building. Kabanata 964. Andrew Ling. Huminga ng malalim si Tear Summers at nagtanong, bakit pumunta kayong lahat dito para nakawin ang katawan? Sumagot si Sightless, pagkatapos na tumalon si Leylay Host sa kanyang kamatayan, hinarang ni Nathan Link ang balita ng sabay-sabay at hinayla ang ilang mga string sa loob ng gobyerno. Ngunit, dahil sikat na araw nang mangyari ito, maraming tao ang nakasaksi sa eksena. Kaya, kailangan nilang magkaroon. Tinala ng ambulansya ang bangkay sa ospital. Gusto lang naming pumunta dito at dalhin ang bangkay sa crematorium. Hindi namin inaasahan na mahuli kami. Dalhin ang bangkay sa crematorium at sunugin ang bangkay para sirain ang ebidensya. Tanong ni Tear na nagngangalit ang mga ngipin. Natatakot na tumango si Sightless at idinagdag, sinabi ni Nathan na walang bakas na makikita kapag nasunog ang bangkay at naging abo. Dahil dito, maaaring isara ang kaso ni Leylay bilang isang pagpapakamatay dahil tumalon siya sa gusali. Kahit na dumating ang pamilya ni Leylay para magkagulo mamaya, babayaran sila ni Nathan ng ilang daang libong dolyar ng pinakamarami. Ano? Nagmura si Tear. Hindi lang si Tear ang sumabog sa galit, maging sina Chae Seung-win at Stephen Cole sa gilid ay hindi rin nakatiis na makinig. Anong panahon ito? Sa panahon ngayon, may pangyayari talaga kung saan naganap ang pagwawalang bahala sa buhay ng tao. Chae Seung-win. Malakas na sigaw ni Tear. Oo, Gate Master. Makipag-ugnayan sa mga opisyal upang makipagtulungan sa aming departamento upang masusing imbestigahan ang pamilya Link. Gayon din, direktang makipag-ugnayan sa pinakamataas na pinuno ng puwersa ng pulisya, ang sinumang mga lingkod bayan na nakipagtulungan sa pagtatakip at may kinalaman sa bagay na ito ay sasailalim sa mahigpit na imbestigasyon. Ako, si Tear Summers, Gate Masters ng Northern Six Doors ay maaaring hindi ituring na isang mataas na opisyal, ngunit ang mga opisyal ay kailangang magpakita sa akin ng ganitong paggalang. Oo, Gate Master. Kinuha ni Chae Seung-win ang order at tumalikod na para umalis. Samantala, si Sightless at ang kanyang barkada ay mukhang takot na takot. Nakiusap siya, Kuya, sinabi ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko, maaari mo ba kaming paalisin? Please, hayaan mo na kami. Pakawalan mo. Tinipa ulit ni Tear si Sightless sa dibdib. Kung ang Nathan Link na yan ang may pukano ng insidente ni Leylay, kasabwat kayo. Kung pakakawalan ko kayo, paano ko ibibigay ang closure sa namatay? Someone. Ipadala ang mga lalaking ito sa himpilan ng pulisya at humiling ng matinding parusa. Oo. Makalipas ang halos kalahating oras, nagtipon si Chae Seung-win ng ilang dosenang ahente ng Six Doors sa ospital at hinintay ang karagdagang utos ni Tear. Samantala, malungkot pa rin si Sofia Zonata. Inilabas siya ni Tear sa ospital, dinala siya sa isang pulang kotse, at sinabing, huwag kang malungkot, Sofia. Isasama kita para sa kabayaran ngayon. Halos hating gabi na, ngunit ang villa ay nagninangas pa rin sa mga ilaw. Sa loob ng lobby ng villa, isang pagsabog ng galit na dagandong ay nagmula sa isang matandang nan sa edad na 60. Ang kanyang pangalan ay Andrew Link. Siya ang pinuno ng pamilya ng Link, ang tunay na amo na tumawag sa Northern Grace. Anak niya si Nathan Link. Sa sandaling ito, si Nathan ay nakabaluktot sa lupa na may bogbog na ilong at namamaga ang mukha. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga marka ng latigo. Kanina lang, gumamit si Andrew ng sinturon para hagupitin siya ng marahas, dahilan para mamilipit sinahan sa sakit at gamulong sa lupa. Sa huli, ang ina ni Nathan ang hindi nakatiis na makitang naghihirap ang kanyang anak at napatigil si Andrew. Kung hindi, si Nathan ay hinagupit ng kanyang sariling ama hanggang mamatay. Nagalit si Andrew, hayop ka. Paano mo nagagawa ang bagay na iyon? Ano ang lagi kong sinasabi sa iyo? Kapag nagsasaya, dapat mong alalahanin ang mga kahihinatnan. Hanggat walang buhay ang nasawi, huwag mag-atubiling maglaro sa anumang paraan na gusto mo, ngunit talagang nagdulot ka ng isang tao sa kanilang kamatayan. Sa palagay mo ba ako ang hari ng langit at kaya mong alagaan ang lahat para sa iyo? Itinuring ng maraming pinuno na namamahala sa malalaking angkan sa hilaga na walang kabuluhan ang buhay ng tao. Si Andrew ay palaging maingat sa paggawa ng mga bagay.
Sa mga karaniwang araw, si Andrew ay magalang at magiliw sa lahat, lagi niyang tinuturuan ang kanyang mga anak na huwag gumawa ng mga bagay ng tahasan. Ang lahat ay dapat hawakan sa isang mababangki na paraan. Tulad ng sinasabi, ang pag-iingat ay ang magulang ng kaligtasan. Napakaraming halimbawa ng bahagyang kapabayaan sa panahong ito na humantong sa malalaking sakuna. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na si Andrew ay mabait. Siya ay mapanlinlang lamang. Si Andrew ay hindi kailanman humawak ng mga bagay ng hayagan. Kahit na gusto niyang harapin ang isang kaaway, pipiliin niyang patayin ang mga ito sa dilim, sa paraang napakaingat na kahit ang mga multo ay hindi malalaman. At sa pagkakataong ito, napakalaking bagay ang pangyayari kung saan napilitang tumalon si Leylay sa gusali. Paanong ang bagay ay hindi maging sanhi ng galit ni Andrew? Nagprotesta si Nathan, "Tay, ginawa ko na ang lahat ng kailangan. Opisyal man o dumaan, sinuhulan ko na sila at hinaranggan ang balita. Basta't maalis natin ang katawan ni Leylay ngayong gabi, walang mangyayaring mga problema. Dad, ginagawa ko ito para sa kapakanan ng pamilya ng link natin. Alam mo ba na si Leylay ay kaibigan ni Sofia Zonata, na kaibigan ni Tyr Somers? Ang young master ng Somers family na si Kirin Somers, noon pa man ay gustong hulihin si Tyr. Inagaw ko siya at ibinigay kay Kirin. Once may cue sa kanya upang mahuli si Tyr, pagkatapos ay gumawa ako ng malaking kontribusyon sa kanyang tagumpay. Nangako sa akin si Kirin na kapag nagtagumpay ako, bibigyan niya ang Link family ng isang TV station under Somers Media. Ito ay simula pa lamang. Hanggat maaari naming kaibiganin si Kirin, ang mga araw na ang aming pamilya ay may meteoric na pagtaas ay malapit na sa dulo. Napatahimik si Andrew sa sinabi ni Nathan. Kung ang mga bagay na ginawa ni Nathan ngayon ay talagang magagawang maging kaibigan ang pamilya Link tulad ng pamilyang Somers, hindi magiging malaking bagay na magkaroon ng isa o dalawang tao na mapatay. Sigurado ka bang tutuperin ni Kirin ang pangako niya? Tanong ni Andrew. Nagmamadaling tumango si Nathan at sumagot, "Don't worry, Dad, there's absolutely no problem. You have no idea, but Tyr was the third young master na natiwalag sa pamilya Somers noon. Ngayon, bumalik na siya sa Hilaga bilang gate master ng Six Doors, at gustong maghayganti sa pamilya Somers. Ngunit, paanong ang isang Northern Six Doors gate master ay magiging katapat ng pamilya Somers? Dad, pwede ba akong tumayo sa sahig at maupo para uminom ng tubig o hindi? It's just a trivial matter of murdering a person. Look how bad you beat up me. You might not aware of it, but Kirin usually sinasanay ang kanyang mga kasanayan sa pagbaril sa pamamagitan ng pag-target sa mga buhay na tao." Bahagyang lumiit ang mga mata ni Andrew. Bagamat ang kanyang anak na lalaki ay may mabuting batayan at makatwiran, sa kaibuturan, mayroon pa rin siyang pakiramdam na may isang bagay na hindi tama. Iiwan natin ang iba pang mga bagay sa isang tabi. Kung hindi mo mahawakan ng maayos ang bagay na ito para sa akin, makikita mo ang iyong sarili sa malubhang problema. Huwag kang mag-alala, Dad. Tinapik ni Nathan ang kanyang dibdib at tiniyak kay Andrew, patay na ang Leylay na iyon. Kapag nasunog ang katawan, malulutas ang lahat ng problema natin. Kung ang kanyang pamilya ay dumating upang gumawa ng gulo, bibigyan ko sila ng ilang daang libong dolyar na kabayaran sa pinakamarami. Kung sila ay maglakas loob na humingi ng higit pa, kung gayon ay huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa at pagpatay sa kanilang lahat. Sa puntong ito, mabangis ang ekspresyon ng mukha ni Nathan. Tinatimad na magsalita pa si Andrew kaya tumalikod na siya para maglakad palabas ng villa. Gayunpaman, nang siya ay lumabas sa Villa Hall, isang makakapal na koleksyon ng mga ilaw ng kotse ang biglang lumiwanag sa labas. Mahigit sa 100 sasakyan ang nakabukas ang kanilang mga headlight, na nagpapaliwanag sa buong villa na may maliliwanag na ilaw. Mabangis na tumibok ang puso ni Andrew, at umungal siya ng malakas ng hindi namamalayan, sino nandoon. Oh no! Master, maraming tao sa Six Doors uniform sa labas. Six Doors. Huminga si Andrew ng malamig na hangin. Kabanata 965. Something over the top. Kaagad, isang masamang pakiramdam ang bumalot kay Andrew Link mula ulo hanggang paa. Habang siya ay tulala, sumugod sina Tyr Somers at Sofia Zonata mula sa labas, kasama ang 12 ng mga ahente ng Six Doors. Naalala ni Andrew ang kanyang sentido at sabay na lumapit sa kanila. "Anong ginagawa niyo dito?" Lumabas din ng bahay si Nathan Link nang marinig niya ang kaguluhan sa labas. Kumunot ang noo ni Tyr. Mapait na lamig ang nakasulat sa buong mukha niya.
Naalis ang tingin niya kay Andrew kay Nathan, na nakatayo sa harapan niya. Pagkatapos, sinulyapan niya ang mga katulong ng pamilya Link, na nagmamadali. Diretso sa punto si Tyr at nagtanong, Sofia, alin si Nathan? Yung isa. Sabi ni Sofia na nagngangalit ang mga ngipin, sabay turo kay Nathan. Tyr and Sofia, you guys actually. Laking gulat ni Nathan. Hindi man lang sumagi sa isip niya ang posibilidad na iligtas ni Tyr si Sofia kay Kirin Summers, kaya namangha siya nang makita sila rito. Tama. Tumango si Tyr at naglakad papunta kay Nathan. Anong gusto mo? Napagtanto ni Andrew na may mali sa sitwasyon. Subconsciously, kinaranggan niya ang daanan ni Tyr, this is the Link family. Hindi ka pinapayagang gumawa ng anumang bagay na arbitraryo dito. Walang sabi-sabing sinipa ni Tyr si Andrew dahilan para lumipad ito pabalik ng ilang metro ang layo. Sa sumunod na segundo, nakarating na siya sa harapan ni Nathan, na hindi na nakapagsalita pa bago kumapit ang kamay ni Tyr sa leeg niya. Ikaw, anong gusto mo? Nang maramdaman ni Nathan ang nag-aapoy na nakamamatay na aura na nagmumula sa katawan ni Tyr, sa wakas ay nagsimula siyang magpanik. Snap! Nang walang pagantala, isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw, at ang leeg ni Nathan ay nabali sa dalawa ni Tyr. Nate! Nalaglag si Andrew sa lugar. Hindi niya akalain na ganoon kadirekta si Tyr at agad na tatapusin ang kanyang anak. Ikaw! How dare you kill my son? I'll make you suffer a miserable death. Si Andrew ay nagkakaroon ng mental breakdown. Napaungol siya at sumisigaw habang nakaturo ang daliri niya kay Tyr. Wala kang kakayahang pahirapan ako ng trahedya na kamatayan, dahil ngayong gabi, ang buong pamilya mo ng Link ay mamamatay ng malungkot. Pagkasabi niyan, sinipan ni Tyr si Andrew at pinalipad siya pabalik. Chasing Wind. Oo, Gate Master. Utos ni Tyr, imbestigahan at pangasiwaan ang mga krimen ng buong pamilya Link. Wala akong pakialam kung anong mga paraan o paraan ang ginagamit mo. Bago mag-umaga, gusto kong mawala ang buong pamilya ng Link sa Hilaga. Sa paglipas ng gabi, gumamit ng maraming kapangyarihan ang 6 doors na hindi limitado. Ang lahat ng ito ay isinagawa ng may palihim na pag-aproba ni Tyr. Kinaumagahan, ang isang balita ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa Hilaga. Ang Link family, isang makapangyarihang first class na pamilya sa Hilaga, ay na-purged magdamag. Ang mga masasamang gawa na ginawa ng Link Group sa likod ng mga eksena sa mga nakaraang taon ay nalantad. Nabunyag na gumagamit sila ng iba't ibang iligal na paraan upang umupa ng mga contract killer para pumatay ng mga tao, na kumita ng labis na kita. Ang lahat ng nangungunang brass ng buong pamilya ng Link ay inaresto ng mga opisyal. Sabay-sabay, lahat ng industriya sa ilalim ng pamilya Link, kabilang ang Northern Grace, ay nasamsam. Ang ilang mga subsidiary company ay inutusan pa na magsara kaagad. Ang malaking pamilya ng Link ay gumuho na parang isang bumagsak na gusali sa magdamag, ganap na gumuho sa lupa. Maraming mga tao ang walang ideya kung aling mga Diyos ang kanilang sinaktan sa napakabilis na dahilan ng kanilang pagkamatay. Samantala, may kumalat na tsismis na may kinalaman sa isang babae ang pagbagsak ng pamilya. Ngunit, walang makakatiyak kung sino ang babaeng ito at kung ano ang nangyari sa pagitan niya at ng pamilya Link. Anyway, sinabing ang pangunahing nagtulak sa likod ng pagbagsak ng pamilya Link ay 6 doors. Kinaumagahan, nang malaman ni Tyr ang balita, hindi siya nakaramdam ng malaking pagbabago sa mood. Pagkatapos ng isang gabing pahinga, ang kanyang emosyon ay halos kumalma, habang ang mga sugat sa kanyang katawan ay hindi gaanong problema. Matapos malaman ang balita, tinawagan niya si Sofia. Parang medyo kumalma rin ang emosyon niya. Nagpalitan lang ng ilang salita ang dalawa saka ibinaba ang tawag. Dahil ang Northern Grace ay kinuha, ang publisidad ng Autumn Field Group sa Hilaga ay lubos na mababawasan, ngunit si Tyr ay hindi masyadong nagmamalasakit sa bagay na iyon. Nang walang Northern Grace na monopolisahin ang merkado, maraming mga bagong media site ang nagkaroon ng puwang upang umunlad. Ang mga site na ito ay napakasaya na makipagtulungan sa Autumn Field Group. Dahil dito, nagkaroon ng mas magandang pagkakataon ang Autumn Field Group na umunlad sa Hilaga. Walang ideya si Tyr kung anong paraan ang ginamit ng Chasing Wind, na nagresulta sa pagbagsak ng pamilya Link sa magdamag. Ngunit sigurado siyang hindi natulog si Chasing Wind at iba pang ahente kagabi. Matapos maligo at mag-almusal si Tyr ay hindi na siya pumunta sa opisina ng 6 doors. Sa halip, dumiretso siya sa villa ng Regal Palace. Habang nasa daan, nakatanggap siya ng tawag mula sa Green Dragon.
Sa sandaling icon-eke ang tawag, tumunog ang mapang-uyam na boses ng Green Dragon. Tear, kagabi, sinira ng iyong departamento ang isang first-class magnate clan sa Hilaga. Ang iyong koponan ay nagpakilos ng maraming koneksyon at nagdulot pa ng gulo sa ating punong tanggapan. Sagot ni Tear, So what? Nagpatuloy ang Green Dragon, ang ilang mga bagay ay hindi maaaring gawin sa isang over-the-top na paraan. Sana ay makilala mo ng malinaw ang iyong sariling pagkakakilanlan. Haha, Tear chuckled. A young girl in her prime was mercilessly killed by someone. Gusto pa ng taong iyon na patayin ang buong pamilya niya. Don't you think I should destroy his whole family? Natahimik si Green Dragon sa loob ng 2 segundo bago sinabing, ang bawat kawalan ng katarungan ay may kagagawan nito, at ang bawat utang ay may utang. Sa pagsasalita tungkol sa kung alin, ginawa mo ang tama, ngunit sa mga pambihirang panahon, ang konseho ng mga elder ay magpapalaki ng ganitong uri ng pag-uugali mo ng walang hanggan. Baka gamitin pa nila ito para i-impeach ka. I-impeach ako. Humisi si Tear. Mataas ang tingin nila sa akin. Anyway, sa huli, gusto lang nilang kunin sa akin ang posisyong ito ng Northern Six Doors Gate Master. Green Dragon, maaari mong ipaalam sa Panginoon na kung ang konseho ng mga elder ay laban sa akin, maaari niya akong alisin sa posisyon na ito ng Gate Master anumang oras. Hindi na niya kailangang ilagay ang kanyang sarili sa mahirap na sitwasyon. Kung tutuusin, masyadong tali sa akin ang posisyong ito. Tsaka, pakisabi sa kanya na may gagawin pa akong mas sobra-sobra sa susunod, kaya dapat paghandaan niya. Pagkasabi noon, binabanan ni Tear ang tawag ng hindi hinintay ang sagot ni Green Dragon. Pagdating ni Tear sa villa ng Regal Palace, si Drishit at Matthew Collins ay bumangon sa kama at nag-e-exercise sa courtyard. Nang makita nilang dumating si Tear, agad silang lumapit sa kanya. Boss, magaling na ba ang mga sugat mo sa katawan? Tanong ni Drishit. Ayos lang, umiling si Tear at nagtanong, nasaan si Kirin? Nakakulong siya sa taas, sagot ni Drishit. Nasisira ng batang iyon. Buong gabi siyang sumisigaw. Gusto niyang bayaran tayo para gumawa ng mga bagay para sa kanya. Haha, tawa ni Tear. Magkano ang gusto niyang ibigay sa inyo? More than what you give anyway, biro ni Drishit. Speaking of which, I really want to say yes to him. Boss, kailan mo kami bibigyan ng sahod? Ang pera mula sa Red Spiders ay hindi sapat para sa iyo na sayangin. Susunod, gusto kong ganap na sirain ang chain of supply ng Red Spider sa Hilaga, sabi ni Tear habang sinusundan niya si Drishit hanggang sa itaas na palapag. Kabanata 966. Ang dahilan ng pagnanasa sa utak ng buto ni Tear. Sa isang room sa itaas na palapag, si Kirin Summers ay nakakidena hanggang sa frame ng bakal na kama. Sa makapal na buhok, isang malaking itim na bilog sa ibabaw ng kanyang mata, at isang makamulto na maputlang mukha, ang kanyang hitsura ay mukhang medyo nakakatakot. Wala talaga siyang sa nakaraang gabi. Tear, andito ka pala, hehehehe. Nang makita si Tear Summers na papasok sa kwarto, nagpakawala si Kirin ng kakaibang pilyong tawa. Paus na paus ang boses niya na parabang ilang araw siyang nilalamig. Tear, huwag mong isipin na matatalo mo ako dahil lang sa nahuli mo ako. Nasa likod ko ang buong pamilyang Summers. Maaari mo akong panatilihin dito, ngunit hindi ka maglalakas loob na gawin ang anumang bagay sa akin. If you dare touch a hair on my head, lahat kayo maghahirap, hahaha. Lalong lumakas ang tawa ni Kirin. Napagpasyahan niya na hindi nang ahas si Tear na hawakan siya dahil siya ang nag-iisang young master at tagapagmana ng pamilya Summers. Dahil sa katayuan ng pamilya bilang numero 1 pamilya sa Hilaga, maging ang hari ay hindi nang ahas na hawakan si Kirin sa Hilaga. Sumugod si Drishit para bugbugin si Kirin, pero pinigilan siya ni Tear. Kirin, matapang ka. Nagsindi ng sigarilyo si Tear at itinutok sa bibig ni Kirin. Napabuga si Kirin ng sigarilyo. Yuck! Sinong gustong manigarilyo sa ginagawa mo? He threatened. Tear, if you had the guts to lay a hand on me, you would have done so yesterday. No need to wait until now. You can drop your pretense. You are afraid of me. Kahit na ipaaresto mo ako, so ano? Maya-maya, kailangan mo pa rin akong ilabas. So confident. Nagkibit balikat si Tear bago biglang nagdilim ang mukha. Kirin, do you really think I am so easy to talk to? Do you really think of me as weak? Isantibin na natin ang nangyari noon.
Kamakailan, binaliwala mo ang ugnayan natin ng kapatiran, sinubukan mong hilahin ang utak ng buto ko, at tinangkap ang kitilin ng buhay ko. Nahulog ka na sa mga kamay ko ngayon, pero umaasa pa rin akong magiging maayos ang pakikitungo ko sa iyo sa masasarap na pagkain. Paano magkakaroon ng mga magagandang bagay sa mundong ito? Speaking of which, we are considered half-brothers. You seek revenging for the smallest grievance, as though I am equally petty. Pagkasabi noon ay biglang nabalisa ang emosyon ni Tyr. Pinigyan niya si Kirin ng isang sipa sa kanyang dibdib at natamba siya sa lupa. Isang bibig ng dugo ang bumulwak sa bibig ni Kirin. Tinaman niya ng tingin si Tyr at ngumisi ng nakakatakot. Malupit ang magkapatid. Maging si Drishet ay medyo hindi comfortable sa eksena, kaya tumalikod siya at lumabas ng silid, pinayagan si Tyr na maglaro nito. Hindi alam ang sinabi ni Tyr kay Kirin sa loob ng kwarto. Ngunit, makalipas ang halos 10 minuto, ang ingay ng mga sigaw ni Tyr ay umalangaw-ngaw mula sa silid, "Professor, Professor, get in here." Dati, sinisigawan din ni Kirin ang professor ng ganito. Sa tuwing sinisigaw niya ang pangalan niya, sabay takbo ng professor kay Kirin. And this time, si Tyr naman ang gumawa nun. Kahapon, ang professor ay dinala sa villa ni Drishet. Hindi nila ginawang mahirap ang mga bagay para sa kanya. Sa kabaligtaran, sina Drishet at ang iba pa ay sadyang nagayos ng silid para sa kanya. Tulad ng itinuro ni Tyr kahapon, ang propesor ay kailangang iwanang hindi nagalaw dahil siya ay kapaki-pakinabang. Nang marinig ang sigaw ni Tyr, tinulak ng propesor ang pinto ng kwarto at sabay na pumasok. "Kuya, dito. Nandito na ako, hehe." Nakayuko at nagkukusot pa rin siya at may kahalayan. He seemed totally devoted, parang ibibigay niya ang puso at baga niya kay Tyr. Tinitigan ng masama ni Kirin ang propesor at binyantaan siya, "Propesor, pinagtaksilan mo ako. Papahirapan kita sa isang miserableng kamatayan." "Tumigil ka," pakli ng propesor. Talagang ginampanan ng propesor ang kanyang tungkulin bilang isang oportunista sa sukdulan. Bago ito, sa tuwing titingin siya kay Kirin, puno ng takot ang kanyang puso. Pero ngayon, tinitigan niya si Kirin na parang aso. "Kuya, anong gusto mong gawin sa lalaking ito?" "I'll be at your service," tanong ng propesor. "May itatanong ako sa'yo," sabi ni Tyr. Nagmamadaling tumango ang professor. "Kuya, magtanong ka. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko." Pagkasabi noon, kinuha ng propesor ang isang sketch mula sa kanyang bulsa at itinulak ito sa kamay ni Tyr. Ipinagpatuloy niya, "Kuya, ito ang sketch na iginuhit ko kahapon." Naglalaman ito ng lahat ng pananaliksik ni Kirin tungkol sa Red Spider sa mga nakaraang taon at ang pamamahagi ng industrial na kadena. Gamit ang diagram na ito, maaari mong malaman ang pamamahagi ng Red Spider sa ang buong hilaga sa loob ng ilang minuto. Kinuha ni Tyr ang diagram at pinaikit ang mga mata. "Alam mo talaga ang ginagawa mo." Ang propesor ay tumawa ng pilyo at sinabing, "Ang isang matalinong tao ay nagpapasakop sa mga pangyayari. Naiintindihan ko ang kasabihan." Samantalang si Kirin naman ay napapaungol at sumisigaw. Pinakaayaw niya kapag pinagtaksilan siya ng mga tao. Gayunpaman, ang propesor na ito ay tahasang nagtaksil sa kanya. "Paano mo malalaman na kaya ng bone marrow ko ang pag-upgrade ng Red Spider?" tanong ni Tyr. "Dahil sa dugo mo, kuya." "Ano bang problema ng dugo ko?" sagot ng propesor, "Kuya, dapat alam mo ito. Matagal ko nang sinasaliksik ang Red Spider para sa pamilyang Summers. Noon, hindi ka pa natatanggal sa pamilya Summers. Naalala mo bang sinaksak ka ni Kirin noong pinalayas ka?" "Tama, naalala ko." Itinaas ni Tyr ang kanyang damit para ipakita ang nakakatakot na peklat. "Ano ang kinalaman nito sa pulang gagamba?" The professor explained, "Nung time na yon, nung sinaksak ka ni Kirin, dinyugo ka ng husto. Nang maglaon, naamoy ng isang pusa sa bakuran ng pamilya Summers ang iyong dugo sa lupa at ininom ito. Hulaan mo kung ano ang sumunod na nangyari." "Ano?" tanong ni Tyr. Sumagot ang propesor, "Nang gabing iyon, nagngangalit ang pusa at naging isang hayop. Kinagat nito at pinatay ang isang asong lobo ng pamilya Summers, kaya, lihim ko itong hinuli para sa pagsasaliksik, at nalaman ko na ang pusa ay kumilos na parang naturukan ng pulang gagamba. Kaya simula noon, nagkaroon na ako ng hinala. Maaaring may koneksyon ang iyong dugo sa Red Spider. Sa makatuwid, nagagawa nitong i-upgrade ang gamot. At ang utak ng buto ay gumagana upang makagawa ng dugo. Kung makukuha namin ang iyong bone marrow, maaari naming mapag-aralan ang gamot hanggang sa ganap."
Ito rin ang dahilan kung bakit palaging gusto ng pamilya Summers ang iyong bone marrow sa lahat ng mga taon na ito. Matapos marinig ang paliwanag ng propesor ay natahimik si Tyr saglit. Kung kayang i-upgrade ng bone marrow ko ang Red Spider, ang dugo sa katawan ko ay dapat nakatulad ng dugo sa katawan ni Kirin at Draco Summers. Bakit hindi mo pinag-aralan ang sa kanila? Nang lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Tyr, agad na natakot at napuno ng kaba ang propesor. I dared not. Kung talagang humugot ako ng dugo nila para mag-aral, pinatay na nila ako, sabi ng propesor. Haha. Humisi si Tyr at muling nag-isip ng ilang sandali. Kapag pinag-isipan niyang mabuti, kung paano kumilos ang mga martial arts fighter matapos ma-inject ng Red Spider ay talagang katulad ng kanyang pag-uugali nang pumasok siya sa kanyang berserk state. Nabanggit din noon ni Professor Mark na posibleng namamana ang espesyal na dugong nakapaloob sa katawan ni Tyr. Kabanata 967. Drokirin Summers, Bone Marrow. Gayunpaman, hindi sigurado si Professor Mark kung nagmana ito sa ama o ina ni Tyr. Nabanggit din niya na maaaring kunin ang utak ng buto ng ama o kapatid ni Tyr at ipadala ito sa kanya para sa pagsasaliksik. Ngayong si Kirin Summers ay nahuli ni Tyr Summers, isang napakasamang ideya ang biglang lumitaw sa isip ng huli. Kirin, you have always want my bone marrow, right? As the saying do unto him as he does unto you, Ghost, I will treat you the same way you treated me. Pagkasabi pa lang ni Tyr ng mga katagang iyon ay biglang nakaramdam ng takot si Kirin na kanina pa napakayabang. Tyr, anong gusto mo sa akin? Professor, tigaw ni Tyr. Dapat napakahusay mong gumuhit ng bone marrow, di ba? Anong kagamitan ang kailangan mo? Tumulat sa akin ang isang listahan. May kukunin ako para sayo. Natigilan ng propesor at nagmamadaling sinabi, I'm absolutely a professional. Kapag handa na ang kagamitan, kunin mo sa akin ang bone marrow ni Kirin. Extract mo hanggat gusto mo, bilin ni Tyr. Oo, kuya. Matapos ibigay ang mga taguboling iyon, hindi nagtagal doon si Tyr at lumabas kaagad ng kwarto. Sa oras na ito, sa wakas ay nagsimulang makaramdam ng takot si Kirin. Kahit na ang pagkuha ng bone marrow ng isang tao ay maaaring hindi magkaroon ng malaking epekto sa mga ordinaryong tao, tiyak na ayaw ni Kirin na makuha ang kanyang bone marrow. Siya ay isang maharlikang may dugong asul, ito ay magiging isang ganap na sakuna para sa kanya. Tyr, hindi mo magagawa sa akin yan. Ako ang tagapagmana ng pamilya Summers. If you dare treat me like that, pahihirapan kita. Papatayin kita, papatayin kita. Gayunpaman, kahit anong pongol ni Kirin, walang nagabala sa pagpansin sa kanya. Nang hapong iyon, pinakuha ni Tyr sa propesor ang lahat ng kagamitan na kailangan niya. Samantala, ibinigay ni Tyr ang sketch na iginuhit ng propesor kay Drishit at sa iba pa. Inutusan niya silang ganap na alisin ang kadena ng Red Spider ni Kirin sa hilaga sa pinakamaikling panahon. Kahit na ang kanilang mga pagsisikap ay hindi ganap na maalis ang gamot, hanggat sinisira nila ang pangunahing kadena, magiging madali para sa Chasing Wind na pangalagaan ang mga natitirang piraso. Kinaumagahan, nakatanggap si Tyr ng tawag sa telepono mula kay Drishit. Pagkagising niya, ipinaalam sa kanya na matagumpay na nakuha ng propesor ang bone marrow ni Kirin. Gayunpaman, si Kirin ay wala sa mabuting kalagayan. Nang malaman ni Tyr ang balitang ito, agad na sumugod sa villa. Pagpasok pa lang ni Tyr sa villa, lumapit kaagad si Drishit sa kanya. Sabi niya, Boss, malupit yang professor na yan. Kirin is not doing well. Anong nangyayari? Tanong ni Tyr na nakakunot ang noo. Sumagot si Drishit upang ipadala ang bone marrow ni Kirin kay Professor Mark para sa pagsasaliksik, hindi gaanong kailangang kunin. Ngunit, ang propesor na iyon ay nag-extract ng halos 10 times ng amount. Makatapos na si Kirin. Sumimangot agad si Tyr. Totoo na walang tao sa paligid ni Kirin na normal. Ngayon, ang lalaking ito ay gumamit ng parehong paraan sa katawan ni Kirin. Pumunta agad si Tyr sa kwarto ni Kirin. Pagkapasok niya, pati si Tyr ay nabigla. Kung ikukumpara kahapon, mukhang ibang tao si Kirin. Hawak-hawak niya ang mga paa niya at pumulupot sa isang sulok. Kahapon, itim ang kanyang buhok, ngunit ngayon ay kasing puti na ng nyebe, hanggang sa mga ugat. Nakakamangha. Kahit nasa ganitong estado si Kirin ngayon, nagawa pa rin niyang manatiling gising. Nang makita niyang pumasok si Tyr sa silid, muli siyang nagsuot ng nakakatakot na ekspresyon. Tyr, siguradong pagsisisihan mo ito. Maghihiganti talaga ako sayo at iparamdam sayo kung ano ang lasa ng totoong masama.
Gayunpaman, kumpara sa kahapon, ang boses ni Kirin ay mas mahina. Huminga ng malalim si Tyr, saka umatras palabas ng kwarto at isinara ang pinto. Wala siyang masyadong simpatiya sa kalagayan ni Kirin. Pagkatapos ng lahat, sila ay lampas sa punto ng walang pagbabalik. Ang kanilang relasyon ay matagal nang umabot sa isang estado kung saan isa lamang sa kanila ang makakaligtas. Masyado lang kasing malupit ang professor na ito. Propesor! Tigaw ni Tyr. Agad na tumakbo palabas ng bahay ang lalaking iyon at binati siya, "Here, kuya." Boom! Tinipan ni Tyr ang propesor at pinalipad siya ng 7 o 8 metro ang layo. Pinulot siya na parang manok, pagkatapos ay dali-daling inilabas ni Tyr ang isang itim na tableta mula sa kanyang bulsa at pinasok ito sa kanyang bibig. Mukhang natakot ang professor. "Ikaw, ano ang pinakain mo sa akin?" Sumagot si Tyr, "Isang heart-piercing pill na random kong ginawa. Every 3 months, kailangan mong inumin ang antidote na gagawin ko para sa iyo, or else mamamatay ka sa sakit sa puso." Takot na takot ang propesor kaya natatakpan ng pawis ang kanyang ulo. "Kuya, buong puso kitang pinaglilingkuran. Bakit mo ito ginagawa sa akin?" Sabi ni Tyr, "Ikaw ay isang opportunista na hindi buong pusong maglilingkod sa sinuman. Mamaya, ipapadala kita sa ibayong dagat. May sasalubong sa iyo doon at magtatayo ng laboratorio partikular para sa iyo. Maaari kang manatili doon ng payapa at italaga ang iyong sarili sa pag-aaral sa pulang gagamba at sa aking dugo." Ipinahayag ng propesor ang kanyang pagkalito, ngunit hindi gaanong ipinaliwanag sa kanya ni Tyr. Kapag nagpunta siya sa ibang bansa at nakilala si Professor Mark, malalaman niya kung ano ang gusto ni Tyr sa kanya. Bagaman hindi mapagkakatiwalaan ang karakter ng propesor, nakagawa siya ng pag-unlad sa pananaliksik ng Red Spider. Kaya naman, walang balak si Tyr na patayin siya. Ang taong ito ay may higit na halaga kung pananatilihing buhay. Ang paghiling sa propesor na pag-aralan ang Red Spider ay pangalawang layunin lamang ni Tyr. Ang pangunahing layunin ay makipagtulungan siya kay Professor Mark sa ibang bansa upang magsagawa ng pananaliksik sa dugo ni Tyr. Gusto ni Tyr na magtulungan sila para malaman kung bakit abnormal ang dugo niya at kung bakit nawalan siya ng kontrol. Bagamat napigilan pa ni Tyr ang kanyang sarili sa ngayon, mayroon siyang hindi magandang pakiramdam sa kaibuturan. Kung hahayaan niya ang kanyang sarili na magpatuloy sa ganito, isang araw, darating siya sa puntong hindi niya mapigilan ang sarili. Tumingin si Tyr sa propesor at tinanong, "Ano ang pangalan mo?" "Propesor," sagot ng propesor. "Totoong pangalan?" "Rogers. Eddie Rogers." "Okay." Tumango si Tyr. "Eddie ba? Simula ngayon nasa kamay ko na ang buhay mo. Kailangan mong gawin ang sinasabi ko kung gusto mong mabuhay. Siyempre, maaari mong subukang humanap ng panlunas sa iyong sarili kung gusto mo. Ngunit, responsable akong masasabi sa iyo na ganap na walang makakagawa ng isang panlunas para sa isang lason na nilikha ni Tyr Summers, maliban sa aking sarili." "Yes. Yes. Yes. Yes." Paulit-ulit na tumango ang propesor. Sa sandaling ito, tila nakilala niya kung gaano kaitikot si Tyr. Sabi niya, "Makakaasa ka, kuya, dadaan talaga ako sa mahirap o mataas na tubig para sa iyo. Siguradong hindi na ako magdadalawang isip pa." Takot talaga ang propesor kay Tyr dahil nalaman niyang hindi psychotic si Tyr kaysa sa half-brother niya. Kabanata 968. Magiging heartbroken ba sila? Noong umagang iyon, nagpadala si Tyr Summers ng isang tao para i-escort ang propesor palabas ng Celestial Empire para makilala niya si Professor Mark at ang iba pang overseas. Kasabay nito, ipinaalam din ni Tyr si Professor Mark na pinapunte niya ang bone marrow ni Kirin Summers. Kapag nagkaroon ng anumang natuklasan mula sa kanilang pananaliksik, kailangan nilang bigyan siya kaagad ng feedback. Pumayag naman si Professor Mark sa hiling ni Tyr. Matapos gawin iyon, pumunta kaagad si Drishet kay Tyr. "Boss, distressed ka ngayon ha? Nababalisa dahil saan?" Tanong ni Tyr bilang sagot sa tanong niya. Sinabi ni Drishet, "Maaari mong iwanan ang pagkukunwari. Siya ang iyong kapatid sa ama. Kahit anong mangyari, hindi ka maaaring maging kasing lupit niya. Kung hindi mo kaya, siguro kaya kong gawin para sa iyo. Patayin siya." Isang tawa ang pinakawalan ni Tyr. Ang pagpatay sa kanya ay hindi malulutas ang anumang problema. Dahil ayaw natin siyang patayin, dapat ba natin siyang ibalik? Tanong ni Drishet. Biglang naging malungkot, sinabi ni Tyr sa malamig na boses, "Pabolaikin mo siya." "Paano yun posible?
Ngayong nasa kamay ko na si Kirin, gusto kong makita kung anong uri ng mga reaksyon ang mararanasan ni Draco Summers at ng matandang hag na iyon pagkatapos malaman ang balitang ito. Magiging heartbroken ba sila? Hahaha. Samantala, sa Mount Ate sa Ormer City. May 3,300 hagdan na nakaunat mula sa paanan ng bundok Ate hanggang sa taluktok nito. Sa tuktok ng bundok ay ang pinaka-prestihiyosong palasyo ng Budista sa Hilaga Ate Palace. Si Master Cassius ng Ate Palace ay may reputasyon bilang numero 1 Buddhist Chan Master sa Hilaga. Taon-taon, walang katapusang mga tao ang pumupunta rito upang sumamba. Lahat sila ay mga dignitaryo sa Hilaga. Naging tanyag si Master Cassius dahil ang karamihan sa kanyang mga tagasunod ay binubuo ng mga makapangyarihan at maimpluwensyang tao. Isa sa kanila ang Old Mistress of Summers na si Gladys Dawson. Noon, dumanas ng ilang sakuna ang pamilyang Summers matapos magkasunod na umalis sina Kin Summers at Xavier Summers. Si Gladys ay hindi gumawa ng anumang kaukulang mga estratehiya sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ngunit sa halip, iniuugnay niya ang lahat sa mga pamahiin. Nang maglaon, si Master Cassius ay personal na humarap sa pamilya Summers at itinuro na mayroong kapahamakan sa loob ng pamilya. Ang kanyang mga salita ay nagresulta sa pagpapaalis ni Tyr sa pamilya at halos mamatay sa mga lansangan. Sa madaling salita, ang pangunahing dahilan kung bakit naranasan ni Tyr ang gayong masamang kapalaran ay hindi mapaghihiwalay sa tinatawag na Master Cassius. Gayunpaman, pagkatapos na itaboy si Tyr sa pamilya, ang pamilya ay talagang mahimalang dumating. Hindi lamang sila nakaligtas, ngunit sa paglipas ng mga taon, naging maayos at matatag ang pag-unlad ng pamilya Summers. Nakuha pa nito ang posisyon ng unang magnate family sa Hilaga. Para sa lahat ng mga kadahilanang ito, si Gladys ay naging matigas at mas kumbinsido sa pahayag ni Master Cassius ng Tyr bilang isang kalamidad. Ngunit, iyon ba talaga ang nangyari sa katotohanan? Noong nagkakagulo ang pamilya Summers, ang hindi mabilang na pagsisikap ni Draco Summers, ng 3 Kings at 5 Valiant Generals, at Shonyar nang sa wakas ay nagawang iligtas ang araw. Kung ito ay batay lamang sa tinatawag na mga prinsipyong Budista ni Gladys, hindi sana mabubuhay ang dambuhalang pamilya. Walang masama sa paniniwala sa mga prinsipyo ng Budismo at pagkakaroon ng pananampalataya. Gayunpaman, kung ang isang tao ay masyadong nahuhumaling sa pamahiin, kung gayon ang taong iyon ay mabibighani. Si Gladys ay isang klasikong kaso ng pag-overboard sa kanyang pananampalataya. Sa lahat ng mga taon na ito, pupunta siya sa Ate Palace para sa pagsamba taon-taon. Sa kanyang kabataan, siya ay personal na luluhod sa bawat isa sa 3,300 hakbang ng hagdanan at umakyat hanggang sa Ate Palace upang salubungin si Master Cassius. Mamaya, kapag siya ay tumanda, Lyra Jade ay gawin ito para sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit palaging pinapabore ni Gladys si Lyra dahil sa kanyang palagay, iisa ang pananampalataya ni Lyra sa kanya. Sa totoo lang, hindi alam ng matandang ginang na may malaking pagsasabuatan sa likod ng lahat. Hindi naniniwala si Lyra kay Buddha dahil isang masama ang nananahan sa kanyang puso. Isang linya ng mga mamahaling sasakyan ang dumating sa paanan ng Mount Ata. Hinawakan ni Gladys ang mga kamay ni Lyra habang sinusundan niya si Nanay Roxanne at ang iba pa, patungo sa hagdanan ng Buddha. Inay, nararanasan mo pa rin ba ang kakilakilabot na bangungot nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Lyra habang hawak ang kamay ng matandang ginang. Puno ng pag-aalala ang kanyang sinabi. Halos araw-araw kong pangarap iyon. Patuloy ang pag-ikot ng kamay ni Gladys sa Buddhist beads. Umaasa ako na kapag pumunta ako sa Ate Palace ngayon, malutas ni Master Cassius ang problemang ito para sa akin. Matagal na akong hindi nakakatulog ng maayos. Sabi ni Lyra, well, ang katapatan ng puso ay mahalaga kapag nananalangin tayo kay Buddha. Mamaya, kung papayagan mo akong lumuhad para sa iyo hanggang sa bundok Ata, naniniwala akong maaantig si Buddha sa katapatan ng ating mga puso. Hinawakan ni Gladys ang kamay ni Lyra at sinabing, Laylay, salamat sa pagsusumikap. It's my pleasure, Mother, nakangiting sagot ni Lyra. Pero, hindi ko alam kung saan nagpunta si Kirin nitong 2 araw na ito. Matagal ko nang sinabi sa kanya na pumunta ako dito at samahan ka sa Ate Palace, pero hindi ko pa siya nahahanap simula noong nakaraang 2 araw. Nawawala na talaga ng kontrol ang brat na yon. Naiinis talaga sa akin si Kirin. Nagmamadaling sabi ni Gladys, lumaki na si Kirin, hindi mo na siya kailangang kontrolin ng ganyan. Kaya niyang gumawa ng sarili niyang karera. Very optimistic ako sa apo ko.
Pero ina, dapat pumunta si Kirin dito ngayon at lumuhad sa hagdan para sa iyo. Tungkulin niya ito bilang apo, pagtutol ni Lyra. Haha, hindi. All this while, you have done a great job. Sarap na sarap si Gladys sa kanyang manugang at apo. Maliban sa katotohanang pinaglingkuran siya ni Lyra sa mga nakaraang taon, isa pang bahagi ng mas malaking dahilan ay ang pagpili ni Master Cassius kay Lyra upang maging manugang ni Gladys. Nang ipanganak si Kirin, personal na sinabi ni Master Cassius na siya ay isang napakatalino na bata na minsan lamang dumating sa pamilyang Summers sa 100 taon. Kaya naman, kalaunan ay binigyan siya ni Gladys ng pangalang Kirin Summers. Sa oras na ito, ang grupo ng mga tao ay dumating sa paanan ng bundok. Sa kaibuturan, hindi mabilang na beses na sinusumpa ni Lyra si Gladys habang nakaharap sa 3,300 hakbang ng hagdan ng bato. Matandang hag. Kung gusto mong pumunta sa palasyo ng ate upang hanapin si Cassius, ang kalbong asno na iyon, maaari kang maglakad ng mag-isa, ngunit kailangan mong umakyat sa pamamagitan ng pagluhod sa iyong mga tuhod. Ayos lang sa iyo, dahil sinasabi mo na hindi mo ito magagawa dahil matanda ka na at hindi mo kayang tiisin ang pahirap. Kaya ano? Ibig sabihin kaya kung tiisin ang pahirap? Matandang babae, ito na ang huling beses na gagawin ko ang ganitong bagay para sa iyo. Sa lalong madaling panahon, tiyak na ibabalik ko sa iyo ang lahat ng pahirap na dinanas ko. Habang nakaluhod si Lyra sa lupa, tila hindi kasiya siya ang kanyang ekspresyon, marahil dahil marami siyang iniisip na tumatakbo sa kanyang isipan. Pagkatayo sa tabi niya, napansin ni Gladys ang kanyang ekspresyon at nagmamadaling sinabi, Laylay, hindi ka ba comfortable? Bakit hindi mo payagan ang matandang babaeng ito na ako mismo ang gumawa nito? How could I let you do that, mother? Mabilis na pinakinis ni Lyra ang kanyang ekspresyon at idinagdag, Ina, ayos lang ako. Lumuhad ako ngayon. This must be very hard for you, Laylay, ani Gladys na naaawa kay Lyra. Sinisisi ko iyon, Draco. Lahat ng mga bagay na ito ay dapat na ginawa niya bilang isang anak. Ngunit ikaw, ang manugang, ay kailangang magdusa para sa kanya. Tumawa si Lyra. Inay, napaka-busy ni Draco. Ang pagluhod sa bundok ate ay hindi lamang para ipahayag ang iyong debosyon, inay. Nakalimutan mo na ba na naniniwala din ako sa Budismo? Kabanata 969. Master Cassius, ang hirap sayo. Tumango si Gladys Dawson at nagpatuloy, nahihirapan ka rin sa Draco Summers na iyon. Iniisip mo siya sa lahat ng paraan, ngunit palagi siyang naghahanap ng gulo sa iyo. Sa tingin ko ay malapit nang matapos ang termino niya bilang pinuno ng pamilya Summers. Give it another 2 years. Kapag lumaki na si Kirin, hihilingin ko kay Draco na ibigay kay Kirin ang posisyon ng Summers family head. Ang matandang babae ay lubusang nalinlang ni Lyra Jade ngayon. Sa kanyang opinyon, ang kanyang sariling anak, si Draco, ay wala ng lugar sa kanyang puso. Kahit na ayaw niya kay Draco gaya ng ayaw niya kay Tyr Summers noon. Sa puso niya, tanging sina Lyra at Kirin Summers lang ang tunay niyang pamilya. Tumagal ng halos 4 na oras para lumuhad si Lyra sa 3,300 hakbang ng hagdan ng bato, at sa wakas ay nakarating sa tuktok ng Mount Ata. Nang matapos siya, halos malaglag siya sa pagod. Buti na lang at nakatanggap ng martial arts training si Lyra noon. Kung sinubukan ng isang ordinaryong tao na tuparin ang misyon na ito, ang taong iyon ay maaaring nahimatay sa kalagitnaan ng bundok. Salamat sa iyong pagsusumikap, Laylay. Personal na tinulungan ni Gladys si Lyra na makatayo sa lupa. Samantala, pinasa naman ng katulong sa gilid ang kanyang mga tuwalya at mga inuming may glucose. Matagal bago nakabawi si Lyra. Inay, ayos lang ako. Masayang masaya din ako sa puso ko na may bahagi ko sa iyo ang pasanin, sabi ni Lyra. My daughter-in-law, you are the best daughter-in-law, come can ask for. Tuwang-tuwa si Gladys sa performance ni Lyra mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos, inutusan niya si Nanay Roxanne at ang iba pang mga katulong na dalhin si Lyra sa malapit na bulwagan upang magpahinga. Pagkaalis nila at mag-isa na lang siya, 3 beses na lumuhad si Gladys sa lupa at yumuko siya ng 9 na beses sa direksyon ng pangunahing templo para magbigay galang. Ang arkitektura ng Ate Palace ay engrandi. Ang pagtatayo ng maraming gusali sa loob ng palasyo ay itinaguyod ng pamilyang Summers. Sa loob ng mahigit 1 dekada, ang matandang ginang ay gumastos ng higit sa $100 milyong sa pagtatayo ng palasyo.
Kaya't ang bawat monghe sa Ate Palace ay nakasuot ng robe na may masalimuot na brocade at mukhang kahanga-hanga. Alam na darating si Gladys para magbigay galang ngayon, ang host ng Ate Palace, si Master Cassius, ay naghihintay na sa kanya sa pangunahing bulwagan ng palasyo. Ang buong palasyo ng ate ay napapaligiran ng mga tunog ng pag-awit ng Budista. Bukod pa sa kakaibang geographical na kapaligiran, mararamdaman ng mga bumisita sa lugar na parang pumapasok sila sa paraiso sa lupa. Sa loob ng maluwalhati at nakasisilaw na Buddha Hall, si Master Cassius ay nakasuot ng marangal na damit na may masalimuot na brocade. Nakaupo siya sa harap ng isang kumikinang na gintong estatwa ng Gautama Buddha na inilagay sa isang entablado. Ang master ay nakaupo sa ilalim ng rebulto, na parang naliligo sa liwanag ni Gautama Buddha. Si Master Cassius ay 80 taong gulang na ngayon, at siya ang pinakakilalang Buddhist monghe sa Hilaga. Sinasabing ang taong ito ay nagsimulang pumasok sa Budismo mula sa edad na 5. Kaya, siya ay nagsagawa ng Budismo sa loob ng higit sa 70 taon. Sa kanyang mga unang taon, naglakbay siya sa buong mundo, nag-aalok ng kaligtasan sa mga nilalang, at siya ay naging isang maalamat na figure sa maraming lugar. Nang maglaon, ang Panginoon ay naglakbay sa tuktok ng bundok Ata, at nasumpungang ito ay isang pinagpalang lugar. Kaya, nag-concentrate siya sa pagsasagawa ng Budismo, at sa wakas ay ipinahayag ang kanyang kapangyarihan sa harap ng mga tao sa tuktok ng Mount Ata. Tinagtagal, itinatag ang Ate Palace. Pagkaraan ng ilang taon, isa-isa, ang mga mananampalataya ay nagpunta sa Ate Palace upang manalangin, at ang kanilang mga kahilingan ay ipinagkaloob ni Buddha. Pagkatapos, nagsimulang kumalat ang balita sa buong Hilaga na mayroong isang kilalang monghe na naninirahan sa pag-iisa sa bundok Ata. Ang mga alamat na kwento kung paano siya nakatulong sa maraming tao ay nagsimula ring kumalat. Habang ang mga alamat ay lumago ng higit at higit na mystical, gayon din ang katanyagan ng Ate Palace. Nang maglaon, nakipag-ugnayan ang pamilyang Somers sa Hilagang Magnate kay Master Cassius. Sa tulong ng pamilyang Somers, ang katayuan ng Ate Palace of Mount Ata ay itinaas sa taas ng pagiging nangungunang Buddhist temple sa Hilaga. Lumuhad si Gladys hanggang sa gitna ng main hall na iyon. Pagkatapos, nag-alay siya ng insenso at sumamba kay Buddha sa tulong ng baguhang monghe sa tabi niya. Pagkatapos niyang makumplito ang mga ritual na iyon, personal siyang tinulungan ni Master Cassius na makatayo mula sa lupa. Benefactor Dawson, matagal na kitang hindi nakikita. Oo. Tumango si Gladys. Masyadong abala ang mga bagay sa bahay, kaya hindi ako madalas pumunta. Sana hindi ako sisihin ni Buddha. Tumawa si Master Cassius. Sa Buddha sa iyong puso, matatanggap mo ang pagpapala ni Buddha saan ka man magpunta. Ngunit, Benefactor Dawson, napapansin kong mukhang hindi tama ang mukha mo. May itim na aura na pumapalibot sa iyong offryan. Natatakot ako na ang mga bagay ay matagal nang hindi naging maayos, o baka may mga masamang espiritu na sumasalamin sa iyo. Ang mga masasamang espiritu ay nagmumulto sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ni Gladys. Tinanong niya, Guro, ano ang ibig mong sabihin? Sumagot ang monghe, Benefactor Dawson, madalas ka bang magkaroon ng bangungot sa panahong ito? May kaugnayan ba ang bangungot na ito kay Buddha? Napatingin si Gladys kay Master Cassius na may pagtataka sa mukha. Hindi niya inaasahan na mahuhulaan ng monghe ang lahat ng ito. Mabilis siyang tumango at sinabing, Guro, tama ka sa lahat ng ito. Matagal na akong pinagmumultuhan ng isang bangungot at hindi ako makatulog. Ang panaginip na iyon ay talagang may kaugnayan kay Buddha. Si Master Cassius ay gumawa ng isang kilos ng paanyaya at sinabing, Benefactor Dawson, mangyaring sundan ako. Sige. Tinundan ni Gladys ang monghe. Ang duo ay nagtungo sa isang side audience hall, kung saan naka-enshrine ang 18 disipulo ni Buddha. Benefactor Dawson, mangyaring sabihin sa akin ang tungkol sa eksena sa iyong panaginip. Tumango si Gladys at sinabing, sa mga panahong ito, halos gabi-gabi na rin ang panaginip ko. Nanaginip ako ng isang masamang Buddha na nakatayo sa harap mismo ng Dragon King Mountain. Ang kanyang katawan ay kapantay ng bundok, o mas matangkad pa. Ito ay nasa bingit ng pagbagsak, at sa sandaling ito ay bumagsak, ang lokasyon ng ulo ng Buddha ay nabasag eksakto sa kung saan matatagpuan ang aking pamilyang Somers. Kaya't ako ay nagambala sa lahat ng oras na ito. Nararamdaman ko tuloy na may malaking mangyayari. Master, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin ngayon? Si Master Cassius ay naglabas ng isang tubo ng kawayan na puno ng mga lote para sa panghuhula, at hiniling sa matandang ginang na gumuhit ng isa.
Nang makita niya ang patpat na binunot niya, lumubog ang mukha nito. Nang makita ang madilim na ekspresyon ng master, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Gladys. Kuro, anong klaseng panghuhula ito? Tanong niya. Ang pinakamaikling dayami, sagot ni Master Cassius. Pagkatapos ay itinuro niya ang 18 disipulo ni Buddha sa bulwagan at sinabi, Benefactor Dawson, ang masamang Buddha sa iyong panaginip, mayroon ba itong anumang pagkakahawig sa mga disipulo sa loob ng Disciples Hall na ito? Isa-isang iniwas ni Gladys ang kanyang tingin sa 18 disipulo ni Buddha. Pagkatapos, sinabi niya, hindi ko masabi. Masyadong malabo ang mukha ng masamang Buddha sa panaginip ko. Kung gayon, sa iyong puso, mayroon ka bang anumang hilig kung sino ito? Tanong ng monghe. Dear Summers. Determinado at desididong sabi ni Gladys. Huling nagbago ang mukha ni Master Cassius. Hindi ba't namatay na ang kapahamakan ng pamilya mong Summers noon? Hindi niya ginawa, walang magawang sabi ni Gladys, gusto kong maalis ang kapahamakang iyon noon, ngunit pinigilan ito ng aking anak at ng ilang katulong ng pamilya Summers. In the end, itinaboy lang namin siya sa pamilya. Nung una, akala ko hindi na siya mabubuhay ng matagal pagkatapos na sapilitang lumabas. Hindi ko inaasahan na pupunta siya sa ibang bansa kung nagkataon at babalik siya na armado ng kakayahan. Ngayon, mayroon na siyang lakas na bumalik sa hilaga. Para kang kakaiba. Mamantong hininga si Master Cassius. Ang kalamidad na bumaba ay tiyak na magdadala ng malaking kapahamakan sa iyong pamilya Summers. Noon, hindi ka dapat nagpakita ng anumang awa. Dapat ay hindi ka nag-iwan ng pagkakataon para sa muling pagkabuhay nito. Ngayong lumitaw muli ang kalamidad, natatakot ako na ito ay magdulot ng malaking kapahamakan sa iyong pamilyang Summers. Biglang nagbago ang mukha ni Gladys. Nagmamadali siyang nagtanong, Master Cassius, ano ang dapat kong gawin ngayon? Sumagot ang monghe, ang parehong bagay na sinabi ko sa iyo noon. Sa pagkakataong ito, hindi dapat maging malambot ang iyong puso. Kabanata 970. Ote. Mabilis na inikot ni Master Cassius ang mga prayer bead ng Buddhist sa kanyang kamay at sinabing, hindi pa huli ang lahat. Ngunit, pagkatapos nito, ang iyong pamilyang Summers ay maaaring maipit sa isang passive na sitwasyon. Gayunpaman, walang ganap. Tandaan, dapat mong samantalahin ang anumang pagkakataon upang pigilan ang kalamidad mula sa paghagupit sa lupa. Oo. Salamat, Master Cassius, sa pag-alis ng kalituhan. Hanggat maaalis natin ang kalamidad, lahat ay madaling malutas, di ba? Tanong ni Gladys Dawson. Oo. Tumango si Master Cassius habang pinagdikit ang mga kamay. Ametaba. Bago umalis sa Disciples Hall, nag-alok din ulit ng insenso si Gladys. Isa-isa niyang sinamba ang bawat bodhisattva sa bulwagan. Nagtagal bago siya tuluyang umalis sa Ate Palace. Habang si Gladys at Lyra Jade ay bumababa mula sa bundok, si Master Cassius ay dumating hanggang sa gate ng bundok ng Ate Palace. Pinagmasdan niya ang pagliit ng kanilang mga figure habang sila ay umalis. Sa mismong sandaling ito, isang pahiwatig ng pakikibaka ang sumilay sa mukha ni Master Cassius. Siya ay dapat na maging isang kilalang monghe. Gayunpaman, hinimok niya ang iba na pumatay na hindi katulad ng ugali ng isang kilalang monghe. Mayroon siyang malalim na pagsisisi sa sarili sa loob ng kanyang puso, ngunit wala siyang magagawa. Nang hindi na makita si Gladys at ang kanyang grupo ay tumalikod si Master Cassius at bumalik sa Buddhist temple. Nakaluhod sa harap ng gininto ang rebulto ni Gautama Buddha, palagi niyang binibigkas ang mga sutra ng Budismo, na para bang ipinapaliwanag niya ang kanyang mga kasalanan sa harap ni Buddha. Maya-maya lang, pumasok sa pinto ang isang kalbong lalaki na nakasuot ng itim. Isang malakas na tawa ang lumabas sa kanyang bibig na parang napakawalang kwenta. Ang taong ito ay lubusang hindi pinansin ang kamahalan ng templong Budista, na para bang hindi niya lubos na inisip si Buddha. Ang mas nakakatuwa pa ay ang tuktok ng kalbo ng lalaki ay nagtataglay ng 9 na utos na peklat ng insenso, na nagpapahiwatig na siya ay minsan ding isang monghe. Sabi ng lalaki, Cassius, itong ginagawa mo ay mahigit 1 dekada na. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin matiis ang guilt sa puso mo. Matagal ka nang tumigil sa pagiging kilalang monghe ka noon. Mula sa araw na una mong pinagmalupitin ang matandang iyon, nakatadhana kang mahulog sa Avicii Hill magpakailanman. Hinding-hindi ka patatawarin ni Buddha. Kung ganoon, bakit hindi ka sumama sa akin at maging isang malaya at walang pidgel na monghe na kumakain ng karne at umiinom ng alak?
Huling pinalibutan ng tawa ng lalaki ang buong Buddhist temple. Marahan niyang inilabas ang isang paa ng manok mula sa kanyang bulsa at hayagang kinagat ito nang walang pakialam sa templo. Ang titulong monastic ng lalaking ito ay Hotei. Isa siyang monghe sa Hilaga na nakagawa ng maraming masasamang gawain. Nasiyahan si Hotei sa napakataas na katayuan sa Hilaga sa loob ng pamilyang Summers. Naging panauhing pandangal din siya ng isa pang super magnate sa North, the Willow family. Kumukulo sa galit si Cassius habang pinagmamasdan ang mga kilos ni Hotei, ngunit hindi siya naglakas loob na sumbatan siya at sa halip ay sinabi na lang, Hotei, ito ay isang banal na lugar. Pakigalang si Buddha. Haha, hindi ka mapoprotektahan ni Buddha, at hindi rin mapoprotektahan ni Buddha ang 300 monghe ng Ate Palace. Kinagat ni Hotei ang paa ng manok sa kanyang kamay at tumawa. Not to mention, hindi mo man lang maprotektahan ang iyong asawa at mga anak. Kung talagang may kakayahan si Buddha gaya ng sinasabi mo, paanong hindi ito nagpakita ng kanyang espiritu kapag pinagbantaan ka ng isang tao noon, ha? Patuloy na iniikot ng kamay ni Cassius ang mga prayer bead ng Buddhist. Sunod-sunod na eksena ng mga hindi kanais-nais na imahe ang patuloy na kumikislap sa kanyang isipan. Ang kanyang bibig ay umaawit na siya ay nagkasala, ngunit ang kanyang puso ay hindi makadaan sa threshold na iyon kahit na ano. Si Cassius, ang numero 1 monghe sa Hilaga, ay may asawa at mga anak. Kung ito ay lumabas, siya ay magiging katatawanan ng mundo. Ngunit, wala sa mga ito ang kusang ginawa ni Cassius. Napilitan siyang gawin ang lahat. Hindi na kailangang sabihin, mayroong isang malaking pagsasabuatan sa likod nito. Lumapit si Hotei kay Cassius at marahan itong tinapag sa tuktok ng kanyang ulo. Aniya, Cassius, mahigit 10 taon na ang lumipas. Malapit nang matapos ang bagay na ito. Sabi ng Panginoon ko in a short while, it will be time close the net. Kapag nagtagumpay ang aming plano, natural na hindi na namin guluhin ang iyong katahimikan. At ang iyong asawa at mga anak, kami na ang bahala sa kanila para sa iyo. Sabi din ng amo ko, kung gusto mong maging isa sa mga alagad niya, lagi kanyang tinatanggap ng bukas ang mga kamay. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ka mapapatawad ni Buddha sa ginawa mo. Hahaha. Pagkasabi nun, sabay tawa ng malakas, tumalikod si Hotei at umalis na kasing bilis ng hangin. Kasabay nito, dumating sina Gladys, Lyra, at ang kanilang grupo sa paanan ng Mount Ata. Habang nasa daan ay parang hindi mapakali si Gladys. Ang kanyang paniniwala sa kalamidad ay matagal nang nakaugat sa kanyang puso. Ngayong bumalik na ang kapahamakan sa Hilaga, hindi siya makapagpahinga o makakain ng payapa. Kahit na siya ang biolohikal na lola ni Tyr Summers, naligaw siya ng hula ni Cassius ng kalamidad dahil sa kanyang paniniwala sa Budismo. Hindi lamang niya isinuko ang lahat ng pagmamahal sa sarili niyang apo, hindi rin siya nagdalawang isip na kumilos laban dito. At ngayon, naabot na ni Gladys ang antas ng pagiging lubos na nabigla. Sa daan pabalik sa pamilya Summers sakay ng kotse, ang mukha ng old mistress ay napakalungkot. Ang kanyang isip ay namumuo sa walang katapusang pagnanasang mamamatay kay Tyr. Si Lyra, na nakaupo sa tabi ni Gladys, ay nagtanong sa peking pag-aalala, Ina, simula nang lumabas tayo sa Ate Palace, ang iyong ekspresyon ay nawala. Ano ba talaga ang sinabi ni Master Cassius sa iyo? Ang totoo, alam na alam niya ang sinabi ni Cassius kay Gladys. Dahil lahat ng ito ay pinlano nila. Mahigit 10 taon nilang pinlano ang chess game na ito. At ngayon, oras na para tapusin ang laro. Kailangan nating alisin ang kalamidad. Kung hindi maalis ang kalamidad, hinding-hindi malalaman ng pamilya ko Summers ang kapayapaan. Naikuyom ni Gladys ang kanyang kamao nang bumungad sa kanyang mukha ang mabangis na ekspresyon. Sa pagkakataong ito, dahil ang halimaw na iyon, si Tyr, ay nang ahas na bumalik, hahayaan ko siyang manatili dito magpakailanman. Gusto ko siyang mamatay. Sa loob ng sasakyan, umaalingaw-ngaw ang ingay ng bisyo ni Gladys. Ang bisyo ng isang lola sa sarili niyang apo. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang phone ni Lyra. Inilabas niya iyon at nakita niyang si Draco Summers ang tumatawag. Bahagyang nagulat si Lyra dahil bihira itong magkusa na tawagan siya. Simula nang itaboy si Tyr sa pamilyang Summers, ang relasyon nila ni Draco ay palaging nagyayelo. Ito ay naging ganoon sa loob ng higit sa 10 taon na ngayon. Pinindot ni Lyra ang answer button. Bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang sobrang desperado na boses ni Draco na nagmumula sa kabilang dulo ng telepono, nahuli si Kirin ni Tyr. Boom! Sumabog ang ulo ni Lyra sa ingay.
Dumausdas pababa sa hita niya ang phone na nasa kamay niya. Si Gladys, na nakaupo sa tabi niya, nakasimangot. Ano bang nangyayari sa'yo, Laylay? Sumigaw si Lyra on the spot at sinabing, Inay, may nangyaring kakilakilabot. Kirin. Nahuli si Kirin ng halimaw na iyon, dear. Walang nakakaalam kung patay na siya o buhay. Ano? Nablangko ang gulat na isipan ni Gladys. Medyo matagal bago siya nakapag-react. Kirin. Nahuli na si Kirin. Ang matandang babae ay nasa isang estado ng pagkalito. Siya rin ay galit na galit sa sandaling ito. That calamity, how dare he grab my precious grandson, babayaran ko siya, for sure. Inutusan ni Gladys ang driver na ihakbang ang pedal at mabilis na bumalik sa pamilya Summers. Sa oras na ito, sa Summers Manor, napuno ng pag-aalala ang puso ni Draco. Nangyari na rin sa wakas ang bagay na pinakainaalala niya.